Ano to mga ka-express? Buong Asia nagugulat dahil sa isang iglap lang, nagiging top team na ang Gilas sa Asia. Hindi man ito makikita ng mga Pinoy basketball fans, pero siguradong lahat ng mga team sa Asia, including Oceania, ay nanginginig na sa takot kapag naririnig nila ang Gilas Pilipinas. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Gilas, nagiging top team na ng Asia. Ito ang pananaw ng buong Asia, pati na ng Oceania, at hindi ito hype at gawa-gawa lang. Ito ay logical conclusion na kung saan nakikita ng lahat kung gaano na kalakas ng Gilas. Pero bakit nga ba lumalakas na ang Gilas Pilipinas ngayon? Unang-una ay nagkaroon ng dramatic change ng team nung nagkaroon ng coaching change. Nang pumalit si Coach Tim Cone ay biglang lumalakas ang Gilas dahil simple lang ang ginawa ni Coach Tim. He makes sure na ma-maximize niya ang lahat ng mga big men ng Pilipinas. Ito kasi ang kulang sa sistema noon ni Coach Hat Reyes na umaasa sa small ball at naitsapwera ang mga big men. Kay Coach Tim ay tinipon niya lahat ng mga magagaling na big men na fit sa kanyang sistema. Kaya nagkaroon ng instant success dahil he puts premium sa hype. Alam kasi ni Coach Tim na meron tayong Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edo at Chapit Aguilar. Not to mention, meron pa tayong Kevin Kimbao at Carl Tamayo. Kinuha niya lahat at tinipon to form a strong and huge front court. Hindi lang yan, goodbye na sa mga front guards na 5'9 or below. Ngayon, mga 6-footers na ang mga guards na pawang mga two-way players. Pero ang pinakamalaking weapon ng Gilas ay walang iba kundi si Kai Soto. In fact, sinabi mismo ni Coach Tim na kung maglalaro lang si Kai ay kaya nila kahit sino ang makakatapat. Ano to ka-express? Isang nakakagulat na balita na agad nag-trending sa buong Asia basketball scene. Sa isang iglap, nagulat ang buong Asia, pati na rin ang Oceania. Dahil tila biglang naging isa sa mga pinakakinatatakutang teams ang Gilas Pilipinas. Yes, tama ang narinig nyo. Ang Gilas na matagal-tagal na rin kinu-question, minamaliit at binabatikos ng sarili nating mga kababayan, ngayon ay unti-unti nang kinikilala bilang isa sa mga pinakamalalakas na basketball team sa buong kontinente. At kung hindi pa rin kayo maniniwala, panoorin niyo itong video hanggang dulo. Dahil dito sa Express Info, bawat kwento, ginulat ang mundo. Express, ang tagumpay ng Gilas ngayon ay hindi hype. Hindi ito gawa-gawang illusion ng mga Pinoy fans sa sobrang loyal lang. At hindi rin ito pep talk lang para sa mga umaasad sa miracle. Ito ay resulta ng totoong pagbabago, isang makasaysayang transformation na nagbunga ng respeto mula sa buong Asia. Pero paano nga ba nangyari ito? Bakit biglang kinatatakutan na ang Gilas sa mga katapat natin? At bakit nga ba si Kai Soto lang ang sakalam? Magsimula tayo sa pinakamahalagang turning point, ang coaching change. Noong si Coach Hat Reyes pa ang humahawak sa Gilas, marami ang nadismaya sa direksyon ng team. Malabo ang sistema, kulang sa chemistry at higit sa lahat, tila hindi pinapakinabangan ang laki at taas ng mga Pinoy big men. Malinaw ang nakikita ng mga analyst, small ball system na hindi akma sa mga kalaban sa Asia, lalo na kapag kaharap mo ang mga malalaking bansa gaya ng China, Iran at Australia. Pero nang pumasok si Coach Tim Cone, nagbago ang lahat. Hindi siya basta nag-ayos lang ng plays, binago niya mismo ang kultura ng Gilas. Ang una niyang ginawa, pinalakas niya ang frontline. Dahil alam ni Coach Tim ang sekreto sa international success, height is might. Ka-express sa ilalim ng bagong sistema, pinagsama-sama ni Coach Tim ang pinakamalalakas at pinakamalalaking big men ng bansa. Nandiyan si Kai Soto, ang 7'3 wonder kid ng Pilipinas. Nandiyan rin si Junmar Fajardo, ang 8-time PBA MVP. Dagdag pa si AJ Edo at si Chapit Aguilar. At ang versatile forwards na sina Carl Tamayo at Kevin Kimbao. Well, hindi ito basta-bastang frontcourt, isa itong armada ng higante.
At hindi lang basta pinagsama, bawat isa ay may kanya-kanyang role. May rim protector, may stretch big, may slasher, may post scorer. Ito ang tunay na Twin Towers o sabihin na nating Tower Army na kayang sumabay sa kahit sinong Asian team. Pero teka, hindi lang big men ang nag-upgrade. Ang mga guards, goodbye na sa undersized at one-dimensional players. Pinalitan ni Coach Tim ang mga ito ng tunay na two-way guards na kayang magdala ng bola at dumipensa. Sila yung mga guards na may taas na 6 pataas, mga versatile at matatalino sa court. Di na ito yung gilas na laging natatalo sa press o nabubulabog sa matinding depensa ng kalaban. Pero syempre, ang pinakamatinding sandata ng gilas ngayon ay walang iba kundi si Kai Sotto. Ka-Express, hindi lang tayo ang nagsasabi niyan. Mismo si Coach Tim na ang nagdeklara na kung maglalaro daw si Kai nang tuloy-tuloy, kayang-kaya ng gilas kahit sino ang makakalaban nila. At bakit nga ba sobrang mahalaga si Kai? Unang-una, siya ang pinakamataas na player sa buong Asia na may elite level mobility at basketball IQ. Hindi siya typical na big man na nakatayo lang sa ilalim. Kai can run the floor, pass the ball like a point guard, shoot from mid-range, and block shots with ease. Sinasabi ng ilang scouts, si Kai ang future ng Asian basketball at habang tumatagal, lalong lumalalim ang kanyang impact sa gilas. Pangalawa, Kai brings confidence. Ang presence niya sa loob ng court ay nagbibigay ng lakas loob ng kanyang mga teammates. Parang may security blanket ang gilas kapag andyan siya. Kahit umatake ang kalaban, may Kai kang babara. Kahit umaatras ang depensa, may Kai kang pwedeng tapunan ng bola sa ilalim. Pangatlo, si Kai ay isang global star na may dalang respeto mula sa international scouts, coaches at fans. Kaya kapag nakikita ng ibang Asian team na nasa lineup si Kai, nararamdaman na agad nila ang bigat ng laban. Hindi ito hype, ito ay psychological advantage na malaki ang epekto sa mga tournament. Kaya naman hindi nakataka-taka na ang buong Asia ay nanggigigil sa gilas ngayon. China, pinahirapan natin. Korea, hindi na makahanap ng sagot. Japan, alam nilang hindi pwedeng maliitin ang Pilipinas, lalo na kapag kompleto ang lineup. Pati Oceania teams gaya ng Australia at New Zealand ay hindi na kampante. Dati automatic win para sa kanila kapag Pilipinas ang kalaban, pero ngayon nag-iisip na sila ng mas malalim na scouting reports para lang mapaghandaan tayo. Sa sobrang bigat ng gilas lineup ngayon, may chance tayong hindi lang umabot sa Olympic qualifiers, kundi makapasok sa Olympics mismo. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.